Buksan po natin sa Romans 8, verse 18 to 30. Ang kalwalatiang sa atin. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalatiang ipapahayag sa atin balang araw, sapagkat nananabik ang sannilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha ay hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa malwalatiang kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak, at hindi lamang sa ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang una ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kalwalatian. Hingahanawa ng Panginoon ang Kanyang salita upang tayo lahat ay mapagpala. Amen. Come on. Before we proceed, hallelujah. Lord God, patuloy Panginoon, kami lumalapit sa iyo sa oras na ito. At hinihingi namin na yung paggabay, Panginoon. Hingahan mo ang iyong salita, Panginoon. At ang lahat ng itong salita mo ay magbigay ng buhay, O Diyos, at kalakasan sa bawat isa, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Come on. At ang topic natin sa gabing ito ay patungkol sa pagiging matalas sa pananalangin at pakikinig sa Panginoon. Amen? Amen. Okay. As we observe dito sa binasa natin sa Romans 8:18 to 30, bagamat mayroong kahabaan, pero mahina-highlight dyan ng Lord. Sabi diyan ay nakikita natin kung ipaponder nyo siya, kung didili-dilihin natin siya sa Lord, makikita natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Sa kung paano kumilos ang Banal na Espiritu noon sa kanila, sa mga tao na pinapahayagan dito ng Panginoon o ng mga apostol ng Panginoon. Okay? So, ayan. Sabi dito ng Panginoon, ang bawat isa ay nagpapatuloy sa Panginoon, ngunit bilang nagpapatuloy, kailangan ay patalas ng patalas at palalim ng palalim. Okay? Tayo daw ay nagpapatuloy sa Lord, nauunawaan ng Panginoon, kilala tayo ng Panginoon. Bagamat hindi natin alam lahat, ang bawat isa dito, pero nagpapatuloy naman tayo. Okay? Pero, sabi diyan, kailangan tayo ipatalas ng patalas. Habang tayo po ay nagpapatuloy, habang tayo nananalangin sa ating mga tahanan 24 hours a day, habang tayo ay humahayo, yung iba nagki-care group,
habang tayo nagpapatuloy, kailangan po tayo ay patalas ng patalas. Amen. At tayo ay palalim ng palalim sa Panginoon. Amen. Okay? Matalas na ba yung katabi nyo? Nakakatusok na ba? Matalas tumingin. O nakakatisod na? Tsa. Ha? Matalas tumingin daw. Matalas magsalita. Hindi. Hindi, wala na yon. Nandun na siya sa hindi. Joke lang. Biro lamang Pero dapat tayo patalas ng patalas, Hindi ang pananalita, sa kapwa. Hindi ang tingin na patalas ng patalas. Pero ang bawat panalangin ng bawat isa. Okay? As sons and daughters of God kasi, kailangan natin itong maunawaan sa Panginoon eh. Kailangan natin maunawaan yung standing natin sa Lord. Okay? Na tayo ay hindi lamang basta Kristiyano. Amen. Amen? Hindi lang tayo basta nagpipray sa iba. Hindi lang tayo basta umaattend tuwing linggo. Hindi lang tayo basta, sige, lay your hands, okay na. Hindi tayo basta ganoon. Okay? Ang sinasaad po dito ng Panginoon is we need to be an extraordinary Christian. Amen. Sabihin po natin, extraordinary Christian. Extraordinary Yan. Christian. Pakisabi sa katabi nyo, kakaiba ka. Kakaiba ka. Ayan, kakaiba po tayo, ang ating way of living kaysa sa mundong ito. Hindi tayo masasabi, hindi tayo ma-define ng world na ito na basta lamang tao. Okay? Na basta lamang sumusunod, na ikiayon sa takbo ng mundo. Okay? That's why sa ating pananalangin at sa ating pakikinig, kailangan habang tumatagal, lalo tayong lumalalim sa Lord. Okay? Kung gusto niyo lalo pang magkaroon ng impact ang buhay ninyo sa ibang tao, sa buhay na ito, at kung gusto natin na magkaroon pa ng ang buhay natin, na hindi lang lamang tayo nabubuhay, basta-basta, we need to excel. Okay? Amen. Amen? Okay. Habang tumatagal ay tayo nag-upgrade sa prayer. Okay? Kaya nga panalangin natin na hindi na puro ba baby bobo. Kakikikoko. Hindi na ganun mga prayer natin. Hindi na puro ganoon. Habang tumatagal, dapat lalo tayong tumatala sa prayer. Nadi-discern na po natin yung pinagpipray natin. Amen? Kapag nagiging sensitibo tayo. Nagiging sensitibo tayo sa banal na spirito. Kung ano yung pagpipray natin, sino yung pagpipray, di ba? Hindi lang tayo pray na pray, suntok ng suntok sa hangin. Sino matamaan, yun ang sapul. Hindi ganoon. Okay? Kailangan meron tayong nadi-discern natin siya specifically. Okay? Sabi nga, di ba? Nung tayo nag-aaral, kung natatandaan pa po ninyo yung sa ating conference dito, na one day, nung Saturday na iyon, about prayers, lahat tayo ay nakakaranas ng gift of prophecy. Okay? Huwag kayong magugulat doon, Huwag kayong ma-overwhelm. Lahat po tayo ay nakakaranas ng gift of prophecy. Sa papaanong paraan? Sa pananalangin. Sa ating papatuloy sa Panginoon na pagtalas sa pakikinig, ay unti-unti naririnig natin ng Panginoon. At sa pamamagitan ng pakikinig, dinedirekta niya tayo sa mga pinagpipray natin. Amen. And that is part of prophecy. Okay? Yun po yun. Okay? So, please bear with me, So, sabi dito, ayaw ng Panginoon na tayo ay makontento sa kakaunti. Okay? Kung ano yung nararanasan ninyo ngayon sa buhay ninyo, natin, ayaw ng Panginoon na mag-settle tayo doon. Okay? Sabi ko nga sa inyo, tayo ay kakaibang Kristiyano, extraordinary Christian. Okay? Hindi tayo tutulog-tulog sa prayer. Hindi tayo tutulog-tulog sa church. Hindi tayo tutulog-tulog sa pansitan. Okay? Bawat prayer natin may resulta. Amen? Bawat paglakad natin, may nangyayari. Gusto niyo ba yon? Gusto ba natin yon? Amen. Kasi hindi tayo pwede basta-basta lamang na kumikilos at gumagalaw, Hindi tayo basta-basta lamang na nakatayo, nagpipray, o sinasabi yung mga dapat ipag-pray. Oo, meron tayong guidelines ng prayer. Pero, we need to upgrade to the next level. Sa panibagong taon na ito, sabi ng Panginoon, patatalasin niya tayo. Amen. Paano tayo mapapatalas ng Lord kung hindi tayo ready para doon? Amen? Okay. So sabi dito na isang Panginoon na may expedite ang bawat pagpapala ng bawat isa. Okay? As we go deeper sa Lord, hindi lamang tayo naaayos physically,
spiritually, pero yung iba't ibang aspeto ng buhay natin nasasama. Okay? Even Amen. your finances. Ang mga hinahawakan ninyo sa buhay ninyo, natin. Pag-aaral, ano pa? Pagtatrabaho, pagdinegosyo, ministry sa Lord, pagki-care group, na-expedite siya. The more na tayo, alam natin, yung standing natin sa Lord, yung pakikinig natin sa Lord, the more na nakikinig tayo, the more na nagkakaroon tayo ng pagsunod sa Panginoon. Nalalaman natin yung dapat natin lakaran. Amen? Sa ating pakikinig, nalalaman natin yung specific prayer na dapat nating ipag-pray. Amen? So kung kaya naman, ibinababa ng Panginoon ang katalasan ng pananalangin at pakikinig. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay sa pananalangin ay nais ng Panginoon na marinig natin siya. 2 Timothy 3:16-17. 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yun. Pakibalik ka po sa 16. Kahit, Ang lahat ng yan. kasulatan Sige po. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Anong relevance nito sa sinasabi ng Panginoon ngayon na sa atin? Okay? Nais ng Panginoon na marinig natin siya. Okay? Na ang panalangin natin ay hindi lamang basta monologo. Diba, tinuturo yan saan ba? Sa AGR pa lang, tinuturo na yan eh. Sa care group pa lang. Na ang panalangin ay isang dialogue. You will speak and He will speak. You will listen also. Okay? That's why meron tayong bibig at meron tayong dalawang tenga. Okay? Dahil meron tayong parte na kung saan tayo ay makikipag-usap, magsasalita, at meron din namang parte sa atin na tayo makikinig sa Panginoon. Okay? At yun ang nais ng Panginoon para sa atin. Na mangibabaw yung boses niya, yung tinig niya sa puso natin. Kasi marami tayong pwedeng marinig, ano? Una, sarili natin. Pangalawa, demonyo. Kaaway. Pangatlo, ang banal na spirito. Pero nais ng Panginoon, higit sa lahat, syempre sa atin, ay nais niya maging maayos tayo kung kaya't nais niya na marinig natin siya. Okay? Sa paano paraan? Yun. Ito mismo, na ating dinidili-dili araw-araw, ang salita ng Diyos. Kaya 'di ba lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Okay? Dahil ang Panginoon ay nangungusap sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Kapag po tayo ay hindi nagtutuon, hindi tayo nagtutuon sa pagbabasa ng Bible everyday, mahihirapan tayo. Bukod sa hindi tayo makakakain, dahil iyan ay pagkain ng ating mga kaluluwa, mahihirapan tayo sa buhay natin, sa bawat pagkilos natin. Dahil ang Diyos ay nangungusap sa Bible. Through Bible, nangungusap ang Panginoon. And we need to understand na kailangan natin magbigay ng oras sa Panginoon araw-araw. Minsan, may naririnig ako na kasi Kuya Mark, wala na akong oras eh. Siguro tambay ako. Tambay kami. Kayang-kaya iyan, Kung kayo ay nagnanais na direksyon sa Panginoon, kung tayo ay humihingi ng direksyon sa Panginoon at paggabay ng Panginoon sa bawat ginagawa natin, huwag agad kayong lalapit sa mga propeta at tatabihan ninyo. Prophet, ano bang meron dyan? Walang ganon. Una tayong lalapit sa Panginoon. Amen? Maliwanag po ba? Una po tayong lalapit sa Panginoon dahil ang Diyos ay nangungusap. Kung paano kumilos ang banal na Espiritu sa kanyang mga lingkod noon hanggang sa kasalukuyan, ganoon din kumilos ang Panginoon sa inyo. Ganoon din mangusap ang Panginoon sa inyo. Iba-iba lamang ng uri ng pangungusap. Minsan, patuwid. Tinutuwid ka ng Panginoon. Minsan, tinuturuan ka. May mga ganoon ng Panginoon na estilo ng pagtuturo sa atin individually.
Amen? Pero above all else, nangungusap ang Panginoon, kaya mahalaga ang pakikinig. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. At ang pakikinig ay nagmumula sa, sa bawat salita ng Diyos na ating naririnig. Paano tayo sasampalataya kung wala tayong naririnig na salita ng Diyos? Ang lahat po ng pinag-aaralan natin every Friday, ang lahat ng tinuturo dito, Friday, Saturday, Sunday, ay mula sa salita ng Diyos. Amen? Kung tayo, magsisettle lang tayo dito, kung makikinig lang tayo ng salita ng Diyos, tuwing Friday, tuwing Sunday, sinasabi ko sa inyo, mabagal ang ating pag-usad sa buhay. Okay? That's why, kailangan, sabi dito, ang bawat nagtuturo at nag-share, ngunit, ang bawat isa ay nagtuturo na at nag-share. Ngunit kung walang naririnig sa Panginoon na mga mensahe at direksyon, ay mahihirapan magbahagi sa iba. Ayun na nga, ang nagiging problema natin. Tayo gusto natin mag-share. Ayan, gusto nating magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. Gusto natin mag-disciple. Yung iba sa atin, nag-disciple na. Nag-care group every week. Pero, sa ating pagtuturo at pag-share, kung walang naririnig tayo sa Panginoon na mga mensahe o direksyon, ay mahihirapan tayong magbahagi. Bakit? Ano ituturo natin sa kanila? Ano pong ituturo natin sa kanila? Kung tayo personally, hindi tayo natututo sa Lord, wala tayong naririnig na salita ng Diyos. Kaya naman, ano mangyayari sa mga tuturuan natin? Sa mga sinishare natin? Iba ang ating maipapasa sa kanila. Ibang espiritu. Imbis na espiritu ng pagsunod, nagiging espiritu tuloy ng pagre-rebelde. Okay? Kung kaya naman, pinapatalas ng Panginoon ang bawat isa sa pakikinig at pananalangin. Ibig sabihin, ay lalo pang nagiging sensitibo ang bawat isa sa pagkilos ng banal na espiritu at pangungusap ng Panginoon. Okay? Kaya kailangan po natin tumalas. At kaya naman ngayon, sabi ng Panginoon kanina sa amin, habang kami nananalangin, ang bawat isa daw po ay pinapatalas ng Panginoon sa pakikinig. Ito yung sensitivity natin. Sensitivity ninyo sa Holy Spirit. Sa pagkilos ng banal na espiritu. Na once na ang banal na espiritu ay kumikilos, nauunawaan natin na siya yun. Nauunawaan natin na siya yun at dapat natin sundin ang bawat mensahe ng Panginoon. Okay? Kailangan natin ito, sa ating paghayo. Leaders, kailangan po natin ito sa ating paghayo bawat nagsisimula ng mga mag-care group, mag-share sa iba ng salita ng Diyos. Kailangan natin everyday na tayo ay tumatalas sa pakikinig at tumatalas sa pananalangin. Amen? Sabi kanina sa Romans 8:26, ano sabi diyan? Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin. Dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Okay? Kaya kailangan natin ang pakikinig sa Panginoon. Kasi may mga part na si Lord ang kumikilos sa atin. Mayroon tayong part at mayroon ding part ng Panginoon. Okay? Kung sa ating paghayo, sa ating pag-share sa iba ng salita ng Diyos, hindi tayo puspos at hindi tayo sold out sa salita ng Panginoon, mahihirapan tayo nakain sila. Tayo din magi-struggle. Paano ko po nasasabi ngayon sa inyo? Dahil iyan ay naranasan po ng inyong lingkod. Minsan kasi sa atin, mayroon sa atin dito na gifted, maraming gifted dito at bawat isa ay gifted sa atin. Yung iba ay kaya magturo ng sariling talino, sariling comprehension. Yung iba sa atin kaya magturo ng sariling pangunawa. Pero kapag wala pong pagkilos ang banal na espiritu doon, mahihirapan tayo. Ang lahat ng ituturo natin ay magiging flesh. Minsan hindi natin namamalayan, nanunumbat na pala tayo sa tinuturuan natin. Minsan hindi natin namamalayan, nangongondem na pala tayo. Na nagagamit na tayo para makondem sila. Bakit? Kasi ginagamit natin yung lakas natin. Ginagamit natin yung sarili nating utak, sarili nating knowledge. Kaya kailangan
tayo ay nakikinig din sa banal na spirito. Hindi po ibig sabihin na tayo tumatayo na sa unahan, ano? Lalo na yung iba, pag kayo ay tumatayo na rin sa unahan, ano? Kayo nagpe-pray na para sa iba, okay na. Opo. Hindi ibig sabihin na ayos na. Tayo, okay na. Puspos na ako linggo, pwede na to. Next week na ulit. Wala pang ganun, ano? Maging ang mga lingkod ng Panginoon, noon, pagkakatapos ng gawain ay bumabalik siya sa sanctuary para muling makinig sa Panginoon ng direksyon. Okay? Kailangan po natin ito, ano? Nagkikigroup man o hindi, baka sabihin sa amin, ay, hindi ko kailangan makinig, hindi naman ako nagkikigroup. Bawat isa po, sa atin. Ito po ay pangkahalatan na sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, na kailangan po natin tumalas sa pakikinig sa Panginoon. And we need to make time sa Lord. Okay? That is a part ng ating pag-ibig sa Panginoon. Ang ating pakikinig sa Panginoon. Bigyan po natin ng oras, upang lalo tayong tumalas. Lalo nating mauunawaan, sinasabi ko sa inyo. Lalo nating mauunawaan ng pinapagawa ng Panginoon sa atin, Lalo tayong maaayos sa buhay na ito. Tayo na humihingi ng direksyon sa buhay, nagpaplano sa Panginoon, lalong ma-expedite ang mga pagpapala natin. Lalo nating higit na mauunawaan ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Sa ating pagkakaroon ng pakikinig sa Panginoon. Bakit nga ba ito dumadaan sa buhay ko, Lord? Bakit nga ba ako dumadaan sa bakit mo ko binibigyan ng mga gantong tao, Lord? Ha? Lord, hindi ako dapat eh. Sa ating pakikinig pa sa Panginoon, ay mauunawaan natin kung bakit, mga tanong natin sa buhay, nasasagot. Amen? Sabi dito, saan tayo? Ayan. Kailangan mahasa sa bawat isa sapagkat kapag ito ay nahahasa sa pamamagitan ng pagpapractice, ayan. Kailangan daw na ito ay mahasa sa bawat isa sa atin. Ang pakikinig, ang talas ng pananalangin, yung level ng prayer natin, iba na. Hindi na katulad ng Lord, pahingin ito, pahingin noon. Lord, bill mo ko nito, bill mo ko noon. Hindi na bill mo ko. Ha? Habang tumatagal ay talagang praying in the Spirit na. Yung worship natin, worshiping in the Spirit. Yan ang panalangin po natin. Every time we pray, Lord, bring us into another level of worship. Into another level of empowerment, anointing. Amen? Kasi ang Panginoon ay kumikilos sa bawat isa. Okay? So, ayan, malalaman natin dito, Sabi dito, ang bawat isa, sapagkat kapag ito ay nahahasa ang pakikinig at pananalangin, ang katalasan, sa pamamagitan nito, kapag ito ay pinapractice natin, anong resulta? Una, lalong lumalago sa spiritual. John 16:13. John Ano po sabi? 16:13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang naririnig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Yun. Sinabi yan ng Panginoong Jesus nung ang banal na spirito ay hindi na pa iniiwang gabay sa atin, Pero right now, na ang banal na spirito ay nandito na, sa atin, wag kayong magdududa, kung ang banal na spirito ay nasaan ba? Lord, baka nasa banyo ka. Ha? Ang banal na spirito ay naririto sa atin. Amen? Ang kapuspusan ng banal na spirito ay nandito, mula sa harap hanggang likod, mula taas hanggang baba. Amen? Hindi lamang physical, kundi hanggang sa kaibuturan ng puso natin ay dumadaloy ang banal na spirito at ang salita ng Diyos ay nakaka-penetrate. Okay? Kung kaya naman, lalo tayong lumalago sa spiritual. Diba sabi dyan, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. Okay? Lalo tayong lumalago sa spiritual. The more na tayo ay nagbibigay, at nakikinig sa banal na spirito at pinapahintulutan ng Panginoon sa ating buhay. Ang banal na spirito lalo tayong pinapalago sa spiritual, di ba? Kaya iba nag-upgrade sa spiritual. Yung mga dating hindi nakakarinig ng mga mensahe ng Panginoon, ngayon may mga direksyon na sa kanilang mga negosyo. Yung ilan, tumatalas sa pakikinig ng salita ng Diyos, di ba? Si
tawag dito, kahapon kami po ay nag house cleansing sa Kogyo. Ay talaga naman at nataon din na kaarawan ng kapatid na Lelani. At sinabi ng Panginoon na siya'y tumatalas na sa spiritual. And sinabi niya sa Lord na simula noon na siya ay nagpalalim sa Panginoon, ay lalo siyang tumatalas at naririnig na daw. Kung nanonood ba, naririnig na raw ang direksyon sa kanya ng Panginoon patungkol sa kanilang pangkabuhayan, sa kanilang gagawin. Amen? At masaya kami, na tayo, at ang Panginoon, especially, higit sa lahat, ay masaya dahil lumalalim ang bawat isa, Ayun po, tayo po ay lumalago sa spiritual. Lumalalim tayo sa pakikinig. Napapabilis. Yung 10 years nyo ay lalong magiging lalong bibilis, lalong may expedite ang mga blessing. Dahil tayo nakikinig sa banal na spirito. Amen? Pangalawa, nag-upgrade nga. Ayan. Nag-upgrade sa spiritual, sa physical, naaayos, nagmamature. Amen? Nagmamature tayo. Kung dati, kailangan pa tayong payuhan ng leader na ganito, gawin mo, ganito, ganyan. Mag-devotion ka, ganito, ganon. Habang tayo nakikinig sa banal na spirito, ngayon, nagkukusa na tayo. Amen? Nagkakaroon na ng pagkukusa sa pananalangin. Minsan, hindi na kailangan i-remind. Dahil, nagmamature tayo, nag-upgrade. Okay? Next, mas nagiging handa sa laban ng buhay at mas nagiging handa sa bawat tao. Okay? Mas nagiging handa tayo sa bawat pinapagawa ng Panginoon. Lalo na sa mga bawat isa sa atin. Ano bang dalhin ng Panginoon sa inyo, di ba? Ay tayo patibay ng patibay, paayos ng paayos. Bakit? Kasi tayo lumalalim sa Panginoon. Sapagkat, habang tumatagal, ay dapat lumalalim ang bawat isa sa Panginoon pagdating sa pakikinig. Okay? Mas nagiging handa tayo sa bawat laban ng buhay. Okay, bakit? Kasi kapag wala tayong laman, kapag wala kayong laman na salita ng Diyos, ano mangyayari sa oras ng laban? Matatalo tayo. Basically, manghihina tayo agad. Manghihina tayo kapag tayo ay walang laman. Kapag tayo ay walang pinanghahawakan ng salita ng Diyos. Kapag tayo ay hindi nakakapakinig sa Panginoon. Personal. Personal po ito. Sa bawat tao na nandito ngayon, sa bawat isa sa atin. Sa inyo, sa inyong mga tahanan, sa bawat ginagawa ninyo sa buhay ninyo. Kapag tayo po ay walang na-absorb ng salita ng Diyos at walang natututunan sa Lord, sa oras ng laban, nanghihina tayo. Ito ang ating panghahawakan ang bawat naririnig natin sa Panginoon. Okay? Ayan. Kaya ang bawat isa ay lalo pang maging sensitibo sa pagkilos ng banal na spirito, hindi lamang sa tuwing nagkakatipon-tipon tayo, Hindi lamang tuwing Biyernes, hindi lamang tuwing care group natin, hindi lamang tuwing Linggo. Kaya nga huwag tayong makukontento doon kundi araw-araw talaga. Araw-araw po na ang bawat isa sa atin ay lalo pang maging sensitibo sa pagkilos. Okay? Ayan, sa gayon, ang bawat paplanuhin natin at gagawin ay nakaayon sa pagkilos din ng banal na spirito. In Psalms 1:2, sabi diyan, Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Yun. That is one thing. Isa iyan. That is one thing na sinasabi ngayon sa atin ng Panginoon. Na hindi sa ating pakikinig, tayo tatala sa pakikinig. Makikinig lamang ba tayo ng makikinig? Ano mangyayari kung napakinggan nga ninyo? Ngayon, kung napakinggan natin ang salita ng Diyos, we meditate. We meditate the Word of God. We meditate. Ano mang pinapasabi ng Panginoon sa atin? Ano mang mensahe ng Panginoon sa inyo? We meditate. Kung tinutuwid ka man ng Panginoon, kung ang mensahe naman ay patungkol sa pagtutuwid, you meditate the Word of God. Bakit? Hindi yung sasabihin ng Panginoon na walang rason. Bakit? Hindi ka anak, kasi trip ko lang yan Walang ganon. May rason ang Lord, bakit yung sinasabi sa atin? Bakit na tayo tinuturuan? Dahil kailangan natin matuto. Bakit na tayo tinutuwid?
Kasi kailangan maituwid yung pag-uugali natin. Amen po? Okay, that's why we need to meditate the Word of God every day. Okay? Kaya, isa yan sa mga paraan upang tumalas tayo sa pakikinig sa Panginoon. We meditate it. Binibigyan natin, binubulay-bulay natin, ano? Hindi lang, okay, nabasa ko na Matthew 6:33. Thank you, Lord, ha? Pasok na ako. Okay na to, Lord. Hindi ganoon. Okay? Kailangan natin bigyan ng oras ang salita ng Panginoon upang lalo itong tumimo sa ating mga puso at lalo tayong tumalas at lumago. Amen? Okay? So, ano pa? Sabi diyan, upang hindi magkamali. Okay? Kaya, kailangan natin maging sensitibo sa banal na spirito, sa move ng Holy Spirit, para hindi tayo magkamali. Saan? Sa buhay, sa mga plano, diba? Sa mga desisyon. Hindi naman pinapagawa ng Panginoon sa'yo yan, diyan ka pumupunta. Ano? Nawawala ng sense of direction kapag hindi tayo sensitive sa pagkilos ng Holy Spirit. Okay? Kapag hindi natin ino-honor, ano? Paano naging sensitive? Kapag ino-honor natin yung presence ng Holy Spirit. The Holy Spirit is here, is there, sa inyo kapag kayo nananalangin. Pero kapag hindi natin ino-honor ang pagkilos ng banal na Espiritu, ayun. Kaya mahalaga upang hindi tayo magkamali. Ano? Sa pakikinig po pala natin, ay dinadirect din tayo ng Panginoon. Ano? Ang Panginoon hindi lamang nangungusap na sa kanyang mga salita sa Bible. Pero minsan pala sa ating patuloy na pakikinig sa Panginoon, yung salita ng Diyos, direkta na sa atin mensahe. Kino-confirm dito sa Bible. Minsan direkta na siya naiisip. Akala natin minsan ay guni-guni nyo lang. Akala nyo, kayo lang yun. Ay, siguro isip ko lang yun. Siguro konsensya ko yun. Ano, may mga ganun pa. Hala, nakukonsensya na yata ako. Baka ako'y, inaano ng aking budhi. Ano, hindi po iyon ay banal na spirito na nangungusap sa inyo while you are praying. Okay? And you need to be sensitive sa mga ganoong pangungusap ng Panginoon. Kasi hindi, sa inyong pananalangin, hindi nyo namamalayan minsan, ang banal na spirito, dinadirect na kayo. Dinadirect na tayo. O anak, ito gawin mo Akala mo minsan habang nagpipray ka, nagpaplano ka sa buhay mo. Sino yung nakakaranas dito ng ganon? Na parang ka nagpaplano sa utak mo habang nagpipray ka. Habang nagwe-wait ka sa Lord ng mensahe. Yung bumababa yung mga gagawin mo, that day, that week, bumababa yung mensahe ng Panginoon. Akala mo ikaw lang yun. Ano ba naman to, Lord? Patawarin niyo po ako. Kasi distracted na naman ako. Pero yung mga plano pala na yun, ay mula na sa banal na spirito. Anak, ito yung gagawin mo sa Monday, ha? Diba? Sa atin lalaki, nung nag-fasting, sabi na, pati daw kakainin na, sinasabi ng Lord. Sabi na, mamangha daw siya. Tinatawanan na daw si Holy Spirit. Natatawa daw siya sa Lord kasi pati daw kakainin niya, ay dinadirect siya ng Lord. Okay? Ni-encourage daw siya ng Lord. Kaya ang galing ng Holy Spirit hindi lang puro na akala natin sobrang di ba? Anak, magbago ka na, magsisi ka na. Hindi lang puro ganun ang pangungusap ng banal na spirito, Pati mga direction, plano. Kailangan po natin maging sensitibo sa mga bagay na yon na mula sa banal na spirito. Para sa gayon, maayos tayo. Kasi binababayo ng Lord sa atin, inaayos tayo ng Panginoon. Okay? So, kapag tayo po, kami po, nanalangin ng gano'n at binababayan ng Holy Spirit, minsan may mga planong binababa, sinusulat po namin yon para hindi po namin makalimutan. Kami po yung maging aware sa mga mensahe. Kasi every detail na sinasabi ng Holy Spirit, the very time na ikaw ay nagpipray, ay mahalaga. Amen? Mahalaga po ang lahat ng iyon, Simple lang. 2 words, 3 words. Ilang syllables. Pero mahalaga yun sa Panginoon. Amen? Okay. So, sunod po ay kailangan maging sensitibo tayo sa pagkilos ng banal na spirito upang ang pamamaraan ng pagkikare group natin, yan, ay maging tama, ayun nga, at hindi maging flesh. Okay? Kapag tayo naman po ay nagsishare sa iba, mahalaga na tayo din ay nagwe-wait sa banal na spirito, na nagiging sensitive tayo sa Holy Spirit. Nagpipray ba kayo bago kayo sumabak sa mga care group ninyo? Bago tayo nagki-care group, nagpipray ba tayo individual? Personal, sa Panginoon,
Mahalaga po iyan, sabi ng Panginoon, upang maging tama ang bawat sasabihin natin sa kanila. Okay? At hindi maging flesh. Paano ba nagiging flesh ang pagkikigroup minsan? Ayun nga, katulad ng mga nabanggit natin kanina, at higit pa doon, nahahaluan. Nahahaluan ang motibo, di ba? Nahahaluan ang mga pansariling damdamin. Minsan pala, may sama ka na pala ng loob sa kanyang care group mo. Sabi ng Panginoon, ganito gawin mo. Yari tayo dyan. Huwag kayong magtaano, sa bawat nagki-care group. Kaya tayo po ay nagpe-pray before. Tayo po ay tumatala sa Panginoon. At upang ang pamamaraan ng pagki-care group natin ay mula sa banal na spirito. Bakit? Kasi there are times na sa inyong pagki-care group, halimbawa ngayong linggo, pinag-care group kayo ng Lord. Ngayon, may pamamaraan na gusto yung banal na spirito. Next week, ibang pamamaraan naman. Bakit? Kasi depende yun sa needs ng tao. Hindi ka pwede mag-stick to one sa knowledge mo. Hindi, ganito yun si kapatid eh. Ang love language nun, words of affirmation eh. Sabihan ko nga mamaya na magagandang salita. Para ma-encourage. Kasi nag-my day siya, ang lungkot niya daw eh. Depende yon sa pagkilos ng banal na spirito. Kaya kailangan tayo din eh. Kaya kailangan din tayo nagpe-pray. Kailangan puspos tayo bago tayo pumunta sa mga care group natin. Okay? Maliwanag po. Kasi iba-iba po yung dealing ng Holy Spirit sa bawat tao. Iba-iba po yung needs ng tao. Kaya kapag hindi tayo aware sa mga sinasabi ng Panginoon para sa kanila, nahihirapan tayo. Akala natin minsan okay na. Sold out na sila sa Lord. Yung pala may mga ganoon pang nangyayari. Okay po? Ayan. Kaya, ayan. Kaya naman, ano nangyayari kapag hindi tayo sensitive sa Holy Spirit o hindi tayo nagpapalalim sa pakikinig sa Panginoon? Kaya nagkakaroon ng burnout ang ilan sa atin dahil nagiging flesh ang pamamaraan ng pagtuturo at pangangaral. Okay? Kaya minsan, 'di ba, ang dami mong tinuro, ang dami mong sinabi, tapos pag-uwi, ayun, balik po sa dati. Nang uulit lang nauulit. Okay po? Ang dami nating tinuturo minsan, ang dami nating, 'di ba? Pero hindi ko sinasabi na wag na kayong magsalita, Wag na kayong magturo. Ang sinasabi po ng banal na spirito dito sa atin ay kapag ang banal na spirito hindi tayo aware sa mga pagkilos ng Holy Spirit para sa kanila, ay ayun nangyayari. Kikare group, diba? Kikare group. Tapos walang nangyayari. Hindi tayo naman, ano ba yan? Ang dami ko nang ginawa. Tapos, ganyan ka pa rin. Parang ganon. Ayun, nagkakaroon ng burnout. Kumbaga, ano ba yan, Lord? Nagkakaroon ng pagkatamad, nagkakaroon ng panlalamig kasi wala namang pagbabago, Lord. Ganon pa rin sila. May tinuturo po ang Panginoon sa atin na bago. Tayo po ang tinuturuan doon. Yan ay tinuturo din sa akin ng Panginoon, personally. Tinuturo din sa akin ng Panginoon sa bawat care group ko. Ay isa yan sa mga tinuturo ng Panginoon sa akin. Na I need to listen. I need to listen sa Lord. I need to give time sa pakikinig, sa pagme-meditate. Kasi mahilig din ako sa ganyan na go nang go. Sige, go. Malakas tayo go. Deliverance lang yan. May nepalit yan. Kailangan din pala tayo. Kahit leaders na po, tayo kailangan din po na tayo ay nagpapadaloy sa banal na spirito. Sensitivity sa Holy Spirit, Katulad dito sa isa. Katulad dito sa samahan natin. Kapag hindi tayo sensitibo sa ugali ng bawat isa, ano nangyayari? Minsan nakakasakit na tayo. Minsan may nagagawa na pala tayong mali na tatapakan na pala natin yung pagkatao ng isang individual. Kasi hindi tayo aware. Okay? Hindi tayo sensitive. Okay, maliwanag. Nakakasunod kayo. Mga nasa likod, ipakitulog. Okay po. Ayun, okay? That's why we need to be sensitive sa Holy Spirit. Okay? Sunod, hindi ito ang nais ng Panginoon dahil ang Lord ay mayroong pamamaraan. Kaya ito ang inaayos ng Panginoon sa bawat isa. Yun. Ang pagiging sensitibo sa pagkilos ng banal na spirito. Sapagkat ang bunga nito ay katalasan sa pananalangin, yun. At katalasan sa pakikinig sa Panginoon. Yun, doon pumapasok yung pinag-uusapan natin kanina.
kung nasusundan pa ninyo. Ano? Maging sa bawat nanonood. Yung katalasan sa panalangin at pakikinig. Kapag po tayo ay sensitive sa Holy Spirit, tumatalas tayo sa pananalangin at pakikinig. Okay? Paano? Yun nga, sa Romans 8:26 nga, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa pamaraan hindi natin kayang sambitin. Okay? That is when we are sensitive sa Holy Spirit. Ano? Hindi natin kayang tumagal sa panalangin, ano? Aminin na natin. Hindi natin kayang tumagal sa oras. Pagluhod, pagtatangs, hindi talaga kaya. The Spirit is willing but the flesh is weak. Okay? Kaya ang Banal na Espiritu ang namamagitan. And kapag sensitive tayo sa Holy Spirit, ano po? Tumatalas tayo sa pananalangin. Paano? Kasi sinasabi siya ng Banal na Espiritu, dinadirect ka ng Lord eh. Alam niyo yun? Sa inyong kapuspusan sa Banal na Espiritu, idadirect ka niya sa mga ipagpipray mo. O ito anak, ipagpray mo sa ganito. O ipagpray mo sa ganyan. O ipagpray mo yung bansang ito. Ipagpray mo yon. Yun. Yun yung katalasan sa prayer. Okay? Maliwanag po? Katalasan sa pakikinig sa Panginoon. Ayun. Tumatalas ka. Kasi sensitive ka sa Holy Spirit. Tumatalas tayo sa pakikinig natin. Di ba? Dinadirect na tayo. Okay? So ngayon, paano magiging sensitibo nga naman? Paano tayo magiging sensitive sa pagkilos ng Banal na Espiritu? In Colossians 3:16 to 17. Colossians 3:16 to 17, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos, Ama. Yan. Amen? Paano nagiging sensitibo sa pagkilos ng Banal na Espiritu? Sa 16, pakibalik. Yan. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong mga puso, turuan ninyo at pahalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga himno, ng mga salmo, mga himno, umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Nagiging sensitibo tayo sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa patuloy nating pananalangin. Okay? Sa pagbabad natin, that's why tayo ay huwag lamang manalangin ng makaraos lang. Sa isang araw, Lord, nabigay ko na yung 10% ng oras ko, 2.4 hours to, Lord. Okay na to. Okay? Ayun, Ang ibig ko pong sabihin, habang tayo ay nananalangin, tayo po ay magpadaloy sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Wait upon the Lord. Okay? We will wait upon the Lord while we are praying, while we are talking to God. Huwag tayong magmamadali. Kasi ang Panginoon ay may sinasabi pa at may ginagawa pa. Okay? Kung kaya naman hayaan natin, di ba? Sabi diyan, na lubusang manatili ang salita ng Panginoon. Okay? Doon tayo unti-unti nabubuksan sa spiritual. Habang tumatagal sa pananalangin, nabubuksan ang ating mga spiritual senses. Ang ating sensitivity sa Lord ay mas lumalawak, mas nangingibabaw, hanggang sa ang salita ng Panginoon ay talagang tumimo sa ating mga puso. Okay? Pagbubulay sa Word of God. Ito yun nga, na sa inyong, sa ating pagbabasa, talagang we meditate the Word of God. Okay? Sa patuloy na pagbabad sa presensya ng Panginoon. Sunod, sa pagpapahintulot sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay. Okay? Nagiging sensitive tayo kapag pinapahintulot natin ng Panginoon. Okay? Just allow the Holy Spirit to move. Okay? The Holy Spirit is there. You don't need to welcome the Holy Spirit lalo na kapag nandito tayo. Na Holy Spirit,
nandito ka ngayon. Parang awa mo na, pumunta ka na dito ngayon din. But we acknowledge the presence of God. Okay? At doon tayo nagiging sensitive when we acknowledge the presence of the Holy Spirit. Okay? Kapag binibigyan natin siya ng panahon, pagkilala para kumilos sa atin. Okay? Holy Spirit, you are welcome in my heart. Sabihin natin sa ating mga labi. Banal na Espiritu, ikaw ay inaayayahan ko na kumilos sa akin. I allow you right now. Okay? And as you allow the Holy Spirit, the Holy Spirit will lead you. Okay? Ililid niya po tayo sa ating pananalangin. Amen? Okay. Sa pagsasagawa, ayan, paano magiging sensitibo sa pamamagitan ng pagsasagawa sa bawat mensahe ng Banal na Espiritu. Bakit? Kasi that is the sign na tayo ay sensitive sa Holy Spirit. Na kapag ang ating naririnig mula sa Banal na Espiritu ay atin din namang isinasagawa. Amen? Hindi natin maaaring patunayan na ako, sensitive ako sa Holy Spirit. Pero, yung application, after that, nawawala. Okay? So, nalalaman po doon, sabi ng Panginoon, na ito ang nagiging resulta, kaya nalalaman na sensitibo sa Banal na Espiritu. Dahil sa bawat pagsasagawa ng sinasabi ng Holy Spirit, ay ang pagsunod ang nagiging patunay kung kaya lalong lumalalim sa spiritual. Okay? Kaya nasasabi na tayo ay sensitive na. Okay? Yun po ay nagiging resulta. Na tayo ay sensitive sa Holy Spirit. Enough. Na ang bawat sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin ay ay ating naisasagawa. Okay? Nasusunod ninyo? Andiyan pa kayo? Buhay pa ba ang inyong mga katabi? Ha? Wala pa naglalagalag na diwa? Sanay na tayo. Na kaya tayo nagpipray before. Tayo nagpapalakas sa Panginoon, Ang gabing ito ay gabi ng pagpapalakasan sa pananalangin. Kailangan maisaisip natin at matandaan natin na kapag tayo nagpipray, kapag tayo nandirito, ay hindi tayo napapagod. Kundi tayo lumalakas. Okay? Maliwanag po? Kasi kapag iniisip natin, the more na iniisip natin, napapagod ako, nakatayo na naman ako. 2 oras ako nakatayo dito. Mapapagod ka talaga. Because what the mind conceives, the body will follow. Okay? That's why we need to divert our thinking, our mind, na kapag tayo nagpipray, tayo lumalakas. Kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo lumalakas. Hindi tayo nanghihina. Parang sa deliverance, kapag tayo lalo nag-deliverance, lalo tayong lumalakas. Okay? Maliwanag po? Ayan. So, sabi dito, ang pagsunod nagiging patunay, kung kaya, lalo tayong lumalalim sa spiritual. Pero, mayroong hadlang, kaya hindi nagpapasakop sa Banal na Espiritu. Okay? Ano iyon? Una, yung mga kaisipang mali. Okay? May mga pagmamalaki sa isipan. May mga itinatangi sa isipan na kung saan ay nakakahadlang sa Banal na Espiritu. Okay? Kailangan daw po maalis sa atin yon. Ang mga hadlang na iyon. Okay? Pangalawa, ay maling pangatwiran kapag itinutuwid ng Panginoon. Yan. Sino yung Lord? Alam ko na yan Sinabi mo yan sa akin sa linggo Alam ko na yan, Lord. Ginagawa ko naman Diba? Yun ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakapagpasakop sa Banal na Espiritu. Okay? Aminin na natin, nasa pag-amin ng paglaya. May ang ilan sa atin, tayo, ay nagkakaroon minsan ng ganito. O dumaraan tayo sa mga ganitong uri ng kaisipan. Na mayroon tayong mga reasons. Pero sinasabi ito ng Panginoon sa atin ngayon para sabihin sa atin na ito'y nakakahadlang sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Kapag tayo ay mayroong mga pagmamalaki, kapag tayo po ay may mga reasons sa Lord, kapag mayroon tayo mga pangangatwiran, kapag tayo tinutuwid ng Panginoon. Okay? Kailangan po ma-deliver yun sa atin. Kailangan po tayo ma-deliver doon sa mga ganong uri ng pag-uugali.
o ganong uri ng kaugalian. Ano? Ang mga kasanayan na yan ay nawawala sa atin, ano? When we pray to God. Kapag nilapit natin sa Panginoon. Amen? Okay. So, sunod dyan, sabi, yan nga, kailangan daw po maging sensitibo tayo, ano? At ipanalangin natin ang bawat isa na sumangguni sa banal na spirito upang maging maayos ang bawat ginagawa. Gusto ba natin maayos ang lahat? Ha? Maraming nananalangin dito ng kanilang direksyon sa Panginoon. Trabaho, negosyo, ministry. Maraming nananalangin. Eh, ang tanong, gusto niyo bang maayos ang buhay natin? Ano? Gusto niyo bang maayos? Parang ayaw ng mga nasa likod. Ayaw na lang maayos. Ha? Parang dito lang sa harapan. Gusto niyo bang maayos ang tayo sa Panginoon, ano? Kasi ang dealings na yan ay personal eh. Ano? Hindi natin na madedeal ng lahat, ano? Kung ano yung dealing sa akin ng Lord, kung ano yung dealing ko sa Lord, hindi natin madedeal sa inyo. Okay? That's why you need to choose always. Okay? Na ang banal na spirito ang pahintulutan natin sa ating mga buhay. Upang tumalas tayo sa pananalangin at pakikinig. Okay? That is your choice. Nasa atin ang pagpili. Kaya ngayon tuturuan tayo ng Panginoon na pumili na matuto. Okay? Para hindi tayo mag-settle sa ganoong uri ng pagsunod. Amen? Okay. Sabi dito ay ipanalangin na 'yon, na tayo nga ay maayos. Dahil kapag ang banal na spirito ang kumikilos, sabi sa Hebrews 10:15-16, Hebrew 10:15-16, ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Yan. Okay? Yun yung pagkilos ng banal na spirito. Okay? Mula noon hanggang ngayon. At bukod doon, may mensahe pa ang Panginoon, kapag ang banal na spirito ang kumikilos sa atin, lagi tayong may sense of direction. Hindi tayo mawawala sa alignment. Maliwanag po? Hindi kayo mawawala sa inyong alignment sa Panginoon. Lagi ka nandoon sa right track. Hindi ka mawawala kasi alam ng Panginoon ang ginagawa niya eh. Alam na yon. Dahil siya ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Ngayon, kapag ang banal na spirito ang laging kumikilos, lagi may sense of direction. Everywhere you go, whatever you do, whatever you ask in prayer, lagi may sense of direction. Sa bawat plano, sa bawat gagawin, sa bawat mithiin. Maliwanag po. Sa ministry na pinapalakad ng Panginoon, higit sa lahat. Okay? Laging mayroong provision. Okay? Hindi ka mawawalan. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Dahil done in God's work will never lack God's provision. Okay? Kapag iyan ay pamamaraan ng Diyos, at ay mula sa Diyos at pamamaraan ng Diyos, sinasabi ko sa iyo, at sinasabi ng Panginoon sa Biblia, hindi ka mawawalan ng provision. Laging mayroon. Laging mayroon. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Maliwanag? Laging mayroong pabor. Laging mayroong para sa'yo. Kasi nandun ka sa patnubay ng banal na spirito. Hindi ka nawawala doon sa intact. Hindi ka nawawala sa alignment. Lagi kang connected sa Holy Spirit. That's why yung bawat ginagawa mo may provision. Maliwanag po? At yun yung kailangan natin sa buhay natin, Dahil ayaw natin magkamali, amen? Ayaw natin paulit-ulit na buhay. Ayaw natin ang paulit-ulit na ginagawa. Ayaw natin mangyari mga nangyari noong una. Amen? That's why we need Holy Spirit. We need the move of the Holy Spirit upang ma-sharpen tayo sa pananalangin at pakikinig. Amen? Nagiging banayad ang daloy ng pamumuhay bagamat may pagsubok. Alam niyo yun, may pagsubok pero nakangiti ka pa rin. Minsan, mga kasama nyo sa bahay na hindi nakakilala sa Lord. Parang gusto kang sapakin eh. Ha? Bakit ka nakangiti? Ang daming problema. Hindi, ang banal na spirito to. Ha? May ganon eh. Pero huwag mo sabihin sa kanila yon. Holy Spirit kasi to. Pero, alam natin
Bakit? Kasi nauunawaan natin sa Panginoon na kapag ang banal na Espiritu ang dumadaloy sa atin, bagamat may mga pagsubok, may mga pagtukso, pero tayo, hindi tayo nawawala, di ba? Doon sa Lord. Amen? May peace. Peace na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Ayan. Sunod, ay lalong tumatatag at tumatalas sa Panginoon. Higit sa lahat, lalong tumatatag at tumatalas sa Panginoon. The more na Holy Spirit ang dumadalo sa inyo, ang nagdadwell sa inyo, ang nasusunod sa atin, ang kumikilos sa atin, lalo tayong tumatatag. Yan, sa bawat pagsubok, sa bawat ginagawa ninyo, sa bawat nangyayari sa buhay ninyo, lalo kayong pinapatatag. Okay, bakit? Kasi sa bawat nangyayari sa buhay ninyo, kapag ang banal na Espiritu ang kumikilos sa atin, tinuturuan niya tayo. Hindi na lang tayo nililid. Hindi na lang tayo nililid sa buhay. Tinuturuan niya rin tayo ng mga sikreto at pamamaraan kung paano tayo susunod sa Panginoon. Amen? Hindi nga kasi natin kaya sumunod eh. Mahirap. Mahirap. Naunawaan niyo ba? Ha? Kaya ang banal na Espiritu naririyan para tayo ay gabayan. Amen? Sa buhay upang tayo ilid ang buhay natin. Maliwanag po? Ha? Naunawaan nyo? Ha? Ay, ayan ang mensahe ng Panginoon sa atin. Sige na, tayo na tayong lahat. Inuunahan na tayo ng iba. Ha? Sabi, sabay-sabay tayo nag-pray. Sabay-sabay tayong matutulog. Ha? Sabay-sabay nakikilos ang banal na Espiritu sa atin. Tayo tayong lahat. As we pray tonight, we need the move of the Holy Spirit in our lives. Amen. Kailangan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Because without Him, we can do nothing sa mundong ito. Tayo ay laging dumadalangin sa Panginoon. Mayroon dito na magulang na dumadalangin sa Panginoon na maayos ang buhay ng kanyang mga anak. Mayroon ditong kabataan na nanalangin sa Panginoon na maging maayos ang buhay niya habang siya sumusunod sa Panginoon. Mayroon ditong nananalangin sa Panginoon na siya ay ilid pa ng Panginoon sa buhay na ito upang hindi na siyang magkamali pang muli. We need the move of the Holy Spirit. Ito ang higit natin kailangan kaysa kung ano pa man. Kailangan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Dahil kapag ang banal na Espiritu ang kumikilos sa buhay natin, ang lahat ay magiging maayos. All is well sa Panginoon. Magiging maayos ang daloy ng buhay natin kapag ang banal na Espiritu ang kumikilos. Come on, can you ask Him right now? Can you pray to God? Can you talk to your God right now? As we humble ourselves once again sa Lord. Come on, sabihin natin sa Panginoon, Lord, lumalapit ako sa mga oras na ito. Panginoon, patawarin mo po ako kung hindi kita ina-acknowledge sa buhay ko. Patawarin mo po ako kung hindi kita pinapahintulutan. Patawarin mo po ako hindi kita pinapahintulutan kumilos sa akin. Lord, simula ngayon, Panginoon, pinapahintulutan kita sa buhay ko. Pinapahintulutan kita, Panginoon, sa bawat plano ko, sa bawat mithiin ko sa buhay. Pinapahintulutan kita sa bawat ginagawa at mga gagawin ko pa. Come on, sabihin natin yan sa Panginoon, pinapahintulutan kita sa buhay ko. Sa pagtuturo sa ibang tao, pinapahintulutan kita. Pinapahintulutan ko ikaw sa buhay ko. At ikaw ang maghari sa buhay ko. Hallelujah. Raba ikara dakata soko dokoto yara baba baba. Raba soko dokoto yara ra ikara yendiri bebe.
Raba soko dokoto yarara ikara yakara baba baba kata. Come on. Open your mouth. Yaraba ikara dakata soko dokoto yarara ikara yandere bebe bebe. Radakata soko yarara ikara yara baba baba. The Holy Spirit is leading us right now to pray. To pray in the Spirit. Rabakata soko dokoto yarara ikara yandara baba baba kata. Nais ang Banal na Espiritu na marinig ang laman ng inyong mga puso, ang laman ng ating mga puso sa mga oras na ito. Raba soko dokoto yarara ikara yandere bebe. Rakada dadakata soko dokoto yarara ikara yandara baba baba kata. Rakata soko dokoto yarara ikara yandere bebe. Raka sondo dokoto. Holy Spirit, we allow you, Lord. We allow you, Holy Spirit, in our lives right now. We allow you to move, Lord God, sa bawat aspeto ng buhay namin, Panginoon. Pinapahintulutan ka namin kumilos sa aming mga buhay. Yara yakara yara baba kata soko dokoto yara baba. Raka soko dokoto yara ikere bebe. For we can do nothing without you, Lord. We need you, Lord God. We need your Holy Spirit in our lives. We need you to move in our lives, Lord God. Rabaka sakadakata yandere babakata ikara baba bakata. Raka sondo dokoto yarara ikara yakara baba. Simula sa araw na ito, Panginoon, kami, Lord God, ay magiging sensitibo sa pagkilos mo, Panginoon. Sa bawat sasabihin mo sa amin, buksan mo ang tenga ng bawat isa. I command the angel of the Lord right now. Tanggalin ang mga bara sa tenga ng bawat isa. In the mighty name of Jesus Christ. Tanggalin ang mga bara. Tanggalin ang mga talukap sa mga mata ng bawat isa. Mga dahilan kung bakit hindi nakikita ang pagkilos ng Diyos. Kung bakit hindi naririnig ang mensahe ng Panginoon. Tanggalin ang angel of the Lord. I declare deliverance right now. I pray for deliverance sa bawat isa nandirito. Sa bawat isa sa amin, Panginoon. Rabaka soko dokoto ika rababa. Yara ika rayanda rababa kata ikiriribebe. Ang lahat ng mga nagpapabingi, tanggalin ang angel of the Lord. Yara ika rayanda rababa kung may mga involvement. Arrest and capture them all. Putulin ang connection sa bawat isa. Rabaka sakada kata ikiriribebe. Rakata kata sondo dokoto ika rababa. Ang lahat ng bumabara sa tenga ng bawat isa, tanggalin ang angel of the Lord. I declare deliverance right now. And let it be consumed by the fire of God. Raba soko dokoto yarara ikiribe yakara baba kata. Yakada kata sondo dokoto ikara yakara yandara yakara baba baba. Come on. Raba soko dokoto yarara yakara bakata yakara baba 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 baba. Come on, today is the day. Yara ikara dakata soko dokoto ikara baba. Na ang pagiging sensitibo natin sa pagkilos ng Banal na Espiritu ay magsisimula at magpapatuloy. Rabaka soko dokoto ikiribe. Yara ikara yandara yara bakandara yakara baba baba. In every way, whatever you do, Rabasoko dokoto yarara ikaraba baba. Whatever we do, Lord God, kami magiging sensitibo sa sasabihin mo, sa pagkilos mo, Panginoon. Yara ikarayanda rababa. Lord, we lay down, Lord God. We lay down, Lord God, every pride sa iyong harapan. Kung ito'y nakakasagabal, Panginoon, sa aming pakikinig sa iyo at pagkilos mo. We lay down every pride, Lord God, right now. Rakasoko dokoto yakararababa. And we allow you, Lord God, to move. To move, Lord. Just you. Just you, Lord God. Ikaw lamang. I said, Lord, ikaw lamang. Ikaw lamang, Banal na Espiritu, ang kikilos sa buhay ng bawat isa. Yara ikara yandara dakata suko dokoto yara ikara bababa bakata. Not just emotionally, not just the feeling, Lord, but in every way, Lord God, ng buhay namin. Banal na Espiritu, ikaw ang kumilos. Rakata kata sundo dokoto ikere yakara baba bakata. Rakata kata sundo dokoto ikara baba bakata. Kamaw sa bawat nanalangin, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi sa kanilang pamilya, sa mga anak, sa mga mahal sa buhay. Kung ano man ang inyong mga pinapanalangin sa Panginoon. Come on. Pray to God. Allow the Holy Spirit to move in your life.
Dahil hindi natin ito kaya. Nang tayo lamang. Hindi natin sila kayang baguhin. Magturo tayo na magtuturo. Magturo tayo na magturo. Magsalita tayo na magsalita. Pero kung walang pagkilos ng banal na spirito, ang lahat tayo ay nawawala ng kabuluhan. Come on. Unahin sa ating mabago ang buhay ng iba. Kailangan natin ng pagkilos ng banal na spirito sa buhay natin. Unang-una. Radakata soko dokoto yara ikere rebebe. Raka sondo dokoto yara yakare yara rahanda rababa baba baba. Radakata soko dokoto yara ra ikara yanda rababa. Ikaw lamang, Panginoon, ang inaanyayahan, pinapahintulutan namin kumilos sa aming mga buhay, O Diyos. Ang bawat sasabihin mo, banal na spirito, ang siyang ibubuka ng aming mga labi. Ang bawat pinapagawa mo, banal na spirito, Panginoon, ang siyang gagawin at lalakaran namin. Lord, isulat mo, iukit mo ang iyong mga salita sa aming mga puso. At ito hindi namin malimutan, O Diyos. Ito yung paalala mo, Panginoon, sa oras. Hindi lamang kami nag-iisa, kundi sa oras, sa bawat oras, Panginoon, ng aming buhay. Ang mga salita mong ito na itinatanim mo sa aming mga puso ngayon, ang siyang kumilos sa amin, magpatalas at magpalago. Kakasok mo dokoto yara raika rayan darama. Lord, we need more of you, Lord God. Sa bawat kabataan, Panginoon, kailangan namin ang pagkilos mo. Sa bawat isa, Panginoon, sa bawat elders, kailangan namin ang pagkilos mo, Panginoon. Sa bawat lugar, sa San Mateo, sa Marikina, Antipolo, Silangan, San Mateo, Pangasinan, Cavite, Bulacan, Davao, South Cotabato. Banal na Espiritu, kailangan namin ang pagkilos mo. We need more of you, Lord God. We need more of you. And we pray for more of you and less of us, Lord God. Rabaika radakata suko dokoto yara bebe. Yara rahanda radakata suko dokoto ikara yakara baba bakato. Come on, receive mula sa Panginoon. Tanggapin natin. Patuloy ang pagiging sensitibo sa banal na spirito, ang pagiging aware sa spiritual, simula sa araw na ito, ang bawat isa sa atin. Lord, we pray ang bawat isa sa amin. We will acknowledge you, Lord God. We will acknowledge you, your presence, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ, Lord God. We thank you, Lord God. And we declare victory, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. In Jesus' mighty name, Lord God. Salamat sa pagkilos mo, Panginoon, patuloy. At sa bawat gagawin mo pa, Panginoon, sa bawat araw ng buhay namin. Ngayon pa lamang, Lord God, we declare victory, Panginoon. In Jesus' mighty name, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Patuloy, Panginoon, samahan mo kami na bawat tinuro mo, Panginoon, sa gabing ito. Ay amin, Panginoon, malakaran at tulong. In Jesus' name, Lord God. Write it, Lord God, in the tablets of our hearts, Lord. At walang makakaagaw nito, Panginoon, sa amin. In Jesus' mighty name, Lord God. We thank you. We glorify your name, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa bawat ginagawa mo pa, Panginoon, gagawin mo pa, Panginoon, sa amin. In Jesus' name. We will seal our prayers by the blood and fire of God, empowered by the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen.